daming ibig mo malimos. Magsipagdasal tayo. Ibarra, takpan mo ang butas sa tabi ng paa mo. Delikado na, baka mapasukan tayo ng tubig. Victoria, maaari mo ba awitin ng kundiman ng pinag-iisang dibdib? Paumanhin, pero ayoko. Sige na, Victoria. Si Maria Clara na lang. Maria Clara, maaari ka bang umawit? Pwede naman, ngunit malulungkot ang aking mga awit. Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Nakapagtaka, bakit wala kang mahuling isda? Undas pa ng huling pinandaw ito. Buwaya! Buwaya! May buwaya sa baklad na ito! Nasaan? Nasaan? Anong pangalan mo? Elias po, senyor. Hindi ka dapat naging mapusok. Pagkaloob mo sa kanila ang mabuti mong kalooban, at huwag ipagkait ang mabuting biyaya. Bigyan mo sila ng tubig upang hindi sila maparam sa kanilang pagkauhaw. Malalantad sa ating harapan ang katotohanan. Nasa bayan ng mga bulag, ang pisak, ang isang matay siyang hari. Ang pagkinang ng munting bituin sa gabi, hindi ka puna-puna tulad ng pagkinang nito sa umaga, tulad ng isang araw. Ganyan ang katangian ni San Diego sa piling ng malalaking santo. Ang hindi sumasampalataya ay pinaparusahan sa lupa sa pamamagitan ng piitan. Ngunit ngayon kapag nasasalubong ang mga pari ay nag-aalis na lamang ng sombrero bilang pagbati ng magandang araw po, Manong. Ang mayayabang na napag-aral sa Maynila o sa Europa ay naipagkamay na lamang sa pari at malapit na ang dilubyo ayon sa hula ng mga banal. Uulan ng apoy, bato at abo. Paparusahan ang mga palalo. Sila ang iyong layuan sapagkat sila'y ekskomunikado. Hayop! Lumayo ka nga! Kalabaw! Aso! Makasalanan! Mga lapastangang Indyo! Dito pa kayo nagmurahan! Nag-away! Hindi nyo na ginalang ang tahanan ng Diyos! Bungay ng kalaswaan ng makabagong panahon! Mag-iingat kayo sa araw ng paghuhugas ng unang bato ng pangaralan at huwag lalayo sa kulang.
Huwag kayong lulusong sa uway sapagkat nasa panganib ang inyong buhay. Konsolasyon, dito ka lang at huwag na huwag kang lalabas ang aking pamamahay. Wala ka na talagang magandang nadulot sa akin at ang problema sa pananamit mo. At yung amoy mo, katulad ng mga kalaguyo ng mga alipin. Wala ka bang kahihiyan? Baka nakakalimutan mo. Asawa mo ako. Ako ang pinili mo. O baka naman, hindi mo lang matanggap na mas maganda ako kay Maria Clara. Sara niyo ang mga bintana at sindihan ang mga ilaw. At huwag na huwag kayo magpapapasok ng kung sino man. Si Senyora. Mga adik, Si Senyora. Escucho cantar? Es virtuoso. Él es Sisa, Senyora. Mujer loca. Y por ella. vamos! Magkanta ikaw! Cantar! 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 El Espanyol Tagalog. Sabi ni Donya, kumanta ka. Mahusay, mahusay, mahusay. Marunong ka naman pala mag-Tagalog. Pa-Espanyol ka pa. Eh, malamang. Nakatira ako sa Pilipinas. Pilipinas? Pilipinas ba yun? At anong nakakatuwa? Pilipinas! Pilipinas yun! Mang! Ikaw ang mama! Pilipinas kaya yun! Bate! Bale, Sisa, bale! Bale, Sisa, bale! Bale! Konsolasyon, anong ginagawa mo sa kanya? Hindi ka ba naawa? Alvarez, andiyan ka na pala. Hindi mo lang ako binati sa pagdating mo. Mga alipin, Bakit ba, Senyor? kuhanin niyo si Sisa at bigyan niyo ng damit. At huwag niyong alipustahin. Halika na. Di bagat na pagsabihan na kita?
Lubhang napakainit naman dito. Tiburcio, parang hindi mo siniguradong maayos ang aking buhok. Pasensya na hindi ko napansin. Saan ba ang tahanan dito ni Kapitan Tiago? Di ba yun ang hanap nyo? Magandang hapon, Don Tiburcio, Doña Victorina. Ginagagala kayong makita. Kapitan Tiago, maraming salamat sa inyong paanyaya. Sino nga pala ang inyong kasama? Siya ang aming pinsan, si Don Alfonso Linares de Espadanya, ang inaanak ng kamag-anak ni Padre Damaso at kalihim na ministro ng Espanya. Ang isig ng batang ito, ang inabagay sa anak ko. Saan nga pala si Maria? Nasa loob daw niya, nagpapahinga. Tiago, napakainit! Hindi ako sanay sa ganitong klima. Siya, halika, sa aming tahanan. Buenas dias! Ako'y naririto na. Napapatid niyo po ba kung nasaan ko matatagpuan si Padre Damaso? Batid kong nalilito lamang siya. Sa daong maya-maya ay naririto na rin siya. Kapagkat mayroon akong ibibigay na liham sa kanya. Halina, tingnan natin ang kalagayan ni Maria Clara. Tara na't bisitahin natin siya. Batid kung ikaw ay may malubhang sakit na gagaling rin. Ang kailangan lang ay uminom ng 2 tabletas at uminom ng gatas sa umaga. Magkaroon ka ng paggaling, Clarita. Pagtibayin mo ang iyong sarili. Narito kami para pagaling ka. At ipakilala si Don Alfonso Linares. Alfonso Linares, hindi mo ba ako nabatid? Padre Damaso, may gustong sabihin sa iyo si Don Linares. Hay nako, ang papangit naman ng mga kabahayan ng mga Indios na ito. Ang gugulo at ang dumi-dumi pa. Na hindi nga natin malaman kung paano natin mga titis yung ganitong klaseng lugar eh. Anong masasabi mo, Tiburcio? Tama ka, Victorina. Sa bagay, kailangan mo muna mag-isang Indio bago mo malaman. Oh, mga hampas lupang Indio, hindi ba kayo magbibigay galang sa atin? Hindi niyo ba ako kilala? Bueno, ako nga pala si Doña Victorina de los Reyes Espadanya. Kung makita niyo man ako nandito, magbigay galang kayo sa akin. Bihira na kayo makakita ng taga-urbanidad. Kita mo yung Tiburcio? Mga walang galang. Tiburcio, paluin mo nga ng sombrero yan. Dapat dyan pinaparusahan eh. Kung paano ginagawa sa kanila ng mga kura at Guardia Civil. Di ba, Tiburcio? Paano kung gantihan ako? Hindi ba di kayo lalaki? Hindi mo ba nakikita ang aking kalagayan? Isa lamang akong hamak na pilay. Tiburcio, kahit kailan na lang. Wala kang silbi. Victorina! We, akala mo naman kung sino. Mga peke naman. Bakit ganyan ka makaasta, Donya? Naiinggit ka ba? Kahit tinatanong mo kami mula sa itaas? At bakit naman kita kaiinggitan, Donya? Ah, nakakaingit nga naman yung bagsak mo na buhok. Huwag mo nang pansinin yan. Umuwi na tayo. Punyeta, anong uuwi? Hayaan mo turuan ko na leksyon ng babaitang yan. Hoy, Donya, baka hindi mo kilala kung sino kaharap mo ngayon? Ako'y di hamang na taga-lalawigan lamang. Ako'y taga Maynila. At ang mga katulad ninyo ay hanggang labas lang ng mga pintuan ng pamamahay namin. Aba. Senyora Punyeta. Dahil nasa labas lamang ng pamamahay ang mga alperes sa inyo. Eh malamang, mga pilantod na gaya niya lang ang nasa loob. Alam nyo, ang pakikipag-usap ko sa inyo ay nakakababa ng aking karangalan. Akala mo hindi ko alam na dati ka lang labandera na nakapag-asawa ng alperes.
Akala mo ata hindi kita kilala? Kilala kita, Doña Victorina. Nasabi ata sa akin ng aking mahal na asawa ang iyong mga katago-tagong lihim. Mga peke, mapagpanggap. Hoy! Sa laulang bibig, bumaba ka nga rito na madurog kayang bibig mo? Sige, magalan mo pa. Ano? 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 Ano nangyayari dito? Magsitigil nga kayo. Alam mo kasi, bakit hindi mo turuan yung asawa mo? Bilang mo na magagarang damit. Kung wala kang salapi, bakit hindi mo turuan magdakal mga sundalo mo? Hoy, Doña Victorina, maswerte ka at naging babae ka. Dahil kung hindi, natadya ka na kita. Ginoong Alperes, Tumigil ka, medikong pilantod. Magsalwal ka muna. magsigigil nga kayo. Ano namang kaguluhan ito? Si Pileo, stupid ah. Di ba kayo nahihiya sa pinagagawa nyo? Wala ba kayong delikadesa? Linares? Nasa ka, Linares? Oh, pinsan, ano yun? Alam mo, Linares, hamunin mo ng duelo ang mga Alperes. Minahon ka muna. Bakit ko kailangang iduelo ang mga Alperes? Basta, gawin mo na lang. At kung hindi, ibubulgal ko kay Kapitan Tiago at sa lahat ang mga kasinungalingan mo. Ano bang meron? Ba't ang init sa labas? Doña Victorina, Don Tiburcio, ano may paglilingkod ko sa inyo? Naku po, Kapitan Tiago, hindi ka maniniwala sa mga nangyari. Lait-laitin ba naman ako ng isang hamak na labandera? Mabuti pa'y kami luluwas na lang ng Maynila ng aking asawa. Naku, kung may papakasal kay Maria Clara to ha, sapagkat ang lalaki ito, duwag. Kapitan Tiago, ipapakasal ako kay Linares. Tila hindi maganda ang aking pakiramdam. Sinang, samahan niyo ako sa akin sila. Magpasalamat ka, Santiago, dahil nakaligtas ka. Magpasalamat ka sa kasantu-santuhang Berhen ng Rosario at Berhen ng Carmen. Aba, bakit ako magpapasalamat, Sabel? Dapat ding itaas sa pedestal si Linares na manugang ko. Alam kong malaki ang naitulong niya. Hindi mo ba alam na kabatakan niya ang punong ministro? Nangangahulugan lang na malapit ako sa kapangyarihan na dapat pangambahan ng lahat. Kalokohan! Naniniwala pa rin ako sa milagro ng mga Berhen. Natutuwa ko't nahuli na pala si Ibarra. Super sibu at kalabang pala siya ng pamahalaan. Dapat lang sa kanya niyang ikaluboso. Hindi ba't mahal kong esposo? Ha? Oo. Linares, sabi mo nga sa kanila na lagi mo kausap si Kapitang General kay tungkol kay Ibarra? Pinsan, hindi naman. Anong hindi? Nahihiya ka ba, Linares? Alam naman ang lahat na lagi marami kang connections. Mukhang namumutla ata siya. Magandang gabi, Doña Victorina. Magpasalamat ka at hindi pinag-iimbestigahan ng iyong ama. Salamat sa Diyos. Hindi lang sa Diyos, Iha. Magpasalamat ka rin sa magiging esposo mo. Malaki ang naging papel ni Linares upang hindi maimbestigahan ng iyong ama. Hindi ba, Don Santiago? Oo, mabuti na lang maagap ka, Doña Victorina. Kailangan maging maaga ako. Dapat mong tandaan, Don Santiago, na daig pa na maaga ang masipag. Naririto nga pala ako upang formal na pag-usapan. Paumanhin, ngunit ako'y magpapahinga muna. Sige, Iha. May importante lang kami pag-uusapan ni Doña Victorina. Hindi ba't mas maiging maritig ng iyong dalaga ang pag-uusapan natin, Don Santiago? Nangihina pa si Maria, Doña Victorina. Hayaan mo na natin siya magpahinga. Ano ba pag-uusapan natin, Doña Victorina? Ano pa nga ba? Kundi ang kasal ng mga bata. Walang problema dyan, Doña Victorina. Tuloy na tuloy ang engranding kasal ng mga bata. Isabel! Ano yan, Santiago? Magkakaroon tayo ng malaking selebrasyon bukas. Paalam natin sa Alta Syudad ang nalalapit na pagkikaisang dibdib ni Maria. Nahihibang ka na ba? Bakit, Isabel? Kahibangan na bang pakasalang kaysa isa kong anak kay Linares? Tandaan mong bukod sa Espanyol, ang binatang yan ay napakayaman at may koneksyon pa.
Papaano si Crisostomo? Napakakulit mo, Sabel. Tandaan mong wala tayong pakialam sa pelebusterong yan. Kumapit siya sa patalim. Pwes hinukay niya ang kanyang libingan. Ano? Balimping ka talaga, Santiago. Hindi dapat namamangka sa 2 ilog ang aking anak, Isabel. Isa lamang ang maaari niyang mahalin. Maria! Maria! Crisostomo? Crisostomo, salamat at nagkita na tayo. Paano ka nakali sa bilangguan? Niligtas ako ni Elias sa bilangguan na pinaghatiran sa akin ng isang mapagmahal na kababata. Natatandaan mo pa ba ang sumpang ipinangako ko sa harap ng bangkay ng aking ina? Nakita'y paliligayahin ano man ang mangyayari sa akin. Hinangad kong ialis sa iyo 1,001 katuwaan sa buhay, pag-ibig, katahimikan at karangalan. Pero nagkulang ka sa iyong sumpa, sapagkat hindi mo naman siya ina. Nauunawaan kita, karapatan mong humanap ng ibang mamahalin. Alam kong matutuwa na rin ang aking ina sa pagsisikap kong makausap ka at ipadama sa iyo na pinapatawad na kita. Maging maligaya ka sana, Maria. Naparito ka, Crisostomo, hindi upang patawarin ako. Naririto ka upang sumbatan ako at dustain ako. Naririto ako, Maria, hindi upang husgahan ka. Gusto lamang kitang makita sa huling pagkakataon. Minahal kita, Crisostomo. Alam mo yan. Pero kailangan magpakalayo ang landas natin sa utos ng kapalaran. Hindi mo alam ang mga kasaysayang pinanggalingan ko, Crisostomo. Wala kang kaalam-alam kung sino ako. Ugat ng kasaysayan? Patawarin sana ako ng aking ina sa pagkabunyag ng sikretong napaikot sa aming pamilya. Sikreto ng inyong pamilya? Oo, Crisostomo. Hindi si Kapitan Tiago na dati mong kaibigan ang tunay kong ama, kundi si... Sino, Maria? Sino? Sino? Magpakinahon ka, Maria. Ibulong mo sa akin kung hindi mo masabi. Halika at ibubulong ko sa iyo. Hindi ako makapaniwala, Maria. Iyan ang dahilan kung bakit suko hanggang langit ang galit niya sa iyo. Nang malaman niya nagkakaunawaan na tayo. May pruweba ka ba na siya ang ama mo? Narito ang 2 liham ng aking ina na sinulat niya habang nagdadalang tao. Ginusto niya akong mamatay, hindi raw ako nararapat isilang sa mundong ito. Anak raw ako sa pagkakasala at dapat isumpa ng simbahan at lipunan. Paano sa'yo nakarating ang mga sulat? Naiwan ito ng ama ko sa bahay ng una niyang tinirhan. Ang taong nakapulot ito ay nakakaalam din ng lihim ng aking ina. Ipinagpalit niya ang 2 liham sa sulat na bigay mo sa akin na magpunta ka sa Europa. Alam ko ang sulat na binigay mo ang naging dahilan upang ikaw imbestigahan at madiging isang pilibustero. Nagkulang ako sa iyo, Crisostomo, pero hindi hinangad na mamagmahal mong kababata at matalik na kaibigan na ihatid ka sa bilangguan. Bakit ka nakalimot? Tandaan mo, ang tunay na pag-ibig ay nakakaunawa. Patawarin mo kung mahal ko. Huwag kang Patawarin lumuhod, mo. Maria. Wala kang kasalanan. Mga biktima lang tayo ng pagkakataon. Natutuwa na rin ako at maligayang hihiwalay sa iyo sapagkat naiintindihan mo ang pagdurusa ko. Maria, nabalitaan kong ikakasal ka na. Labag sa kalooban ko ang lahat, Crisostomo. Pero tandaan mong sumpa ang binitawan ko sa iyo. Iibigin kita hanggang kamatayan. Ano ngayon ang plano mo, Crisostomo? Sabihin mo kung anong may tulong ko sa iyo. Madilim ang bukas para sa akin, Maria. Hindi ko alam ang gagawin ko. Tiyak na malalaman din ng mga makapangyarihan ang pagtakas ko. Talasan niyo mga mata niyo. Nandiyan na sila, Ibarra. Ibarra, dapat tayo magpatuloy na may pag-iingat. Ang laway maaaring kalmado lamang, ngunit ang panganib ay nasa anino lang. Naiintindihan ko, Elias. Ngunit hindi ako pwedeng tumayo ng walang tigil habang naghahari ang kawalan ng hustisya. Sumuko na, Ibarra! Humihingi ako ng hustisya, Kapitan Tiago. At hindi ako magpapahinga hanggat hindi ito hinahain sa akin. Ibarra, ang lakas ng loob mo para kalabanan ako. Magbabayad ka ng mahal sa kabastusan mo. Iyan ang palwat, miga kayo na matakpan ko kayo ng bayong.
Ako'y sisisid ng palayo sa inyo upang sila iligaw. Magpapahabol ako. Bahala na kayo magligtas sa inyong sarili kapag nailayo ko na sila sa inyo. Magkita tayo sa Noche Buena, sa libingan ng inyong nuno. Ang mga mata ko'y nakikita na ang nakasuklam na bulok na nagwawasak ng ating lipunan at nangangailangan ng lunas. Sila ang lumikha ng pagiging salarin. Hindi na po ba magbabago ang inyong pasya? Hindi na. Isinusumpa ko sa ngalan ng aking ama. Gigisingin ko ang nahihimbing at ipalilimot ko sa kanila ang kanilang mga kapatid. Sasabihin kong labanan ang pang-aalipin sapagkat karapatan ng tao ang humarap ng kalayaan. Paalam, Senyor Ibarra. Mag-iingat ka, Elias. Crisostomo. Crisostomo. Padre Damaso, ikaw pala. Kamusta, Iya? Galing pa akong lalawigan upang masaksihan ng iyong kasal. Tuloy po kayo. Kamusta ka, Iya? Ba't nalalamig ang mga kamay mo? May dinaramdam ka ba? Wala, Padre Damaso. Wala. Pero bakit pinangingiliran ka ng luha? Sabihin mo sa akin ang iyong problema at tutulungan kita. Anak ko, ay pag-away ka ba kay Linares? Huwag mo siyang banggitin. Huwag ngayon. Pumili ka, Padre Damaso. Ang kumbento ko o ang libingan ko. Huwag mo kang palungkotin, Iya. Sabihin mo sa akin ang dinaramdam mo. Sabihin mo. Talaga bang mahal na mahal mo ako, Padre Damaso? Mahal na mahal kita, anak ko. Kung talagang mahal mo ako, ipahinto mo ang kasal ko. Kung hindi mo ito gagawin, ay tiyak na magpapakamatay ako. Hindi mo ba kaligayahan na may kasal kay Linares? Ngayong patay na si Crisostomo, mas pipiliin kong pumasok sa kumbento kaysa magpakasal sa taong hindi ko minahal. Siya ang buhay at kalangitan ko, Damaso. Siya lang ang mamahalin ko at wala nang iba pa. Patawarin mo ako, Maria. Naging makasarili ako. Iniisip ko ang kinabukasan mo na hindi nabigyang pansin kung liligaya ka. Bukas at sa panahong makakasama mo sa isang bubong ang esposo mo, marami ka pang hindi nalalaman sa buhay ng mga reliyoso. Dapat mong maunawaan sa kumbento, walang makakarinig ng pagluha mo, kundi makakapal na bato. Pagmamadri o kamatayan, Kung talagang iyan ang gusto mo, pumapayag ako. Tayo mano po. Uy, Iha! Tayo pwede pong maglaro. Ay, sige Iha! Basta, huwag ka magpapagabi. Sige po, salamat po. Sige, ingat. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Bato. Uy, tingnan mo, parang may tao dun, oh. Oo nga, no. Tara, puntahan natin. Wala, sugatan siya. Na paano kaya siya? Tara, dali natin sa bahay. Bauna na po ako. Ay, sige Iha. Mag-iingat ka. Oh, Apo! Gising ka na pala. Lo, pagpalain po kayo sa pagpapagaling sa akin. Ang gusto ko lang ngayong Pasko ay ang makita at makasama ang aking ina at ang kapatid kong si Crispin. Naku, Apo! Hindi ka pa masyadong magaling. Tsak na malayo pa ang bayan na iyong tatahakin. Mahihirapan ka pa sa iyong lakbayin. Dadalo po ang anak ng aking ina, samantalang kayo'y marami. Pakakala po ng aking ina,
ako'y patay na. Ngayong gabi, hahandugan ko siya ng aginaldo ng isang anak. 2 buwan na, buwat na makuha ka naming sugatan. Akala nga namin na hindi ka na mabubuhay. Lo, uuna na ho ako. Mag-iingat ka palagi, Apo. Nay! Crispin! Nasaan kayo? Nay! Nay! Ako to si Basilio! Hoy, kriminal! Bakit ka pa bumalik? Basilio? Anak ko? Basilio? Anong nangyari sa'yo? Basilio? Basilio? Inay! Inay! Huwag mo ka mang-iwan, Inay! Inay! Sindihan mo ang mga kahoy at hayaan mong kami masunog hanggang sa maging abos. Pag walang ibang taong dumating, humuhay ka rito at makikita ang maraming salapi. Kunin mo at gamitin sa pag-aaral. Kunin mo ang mga panggatong hindi na kita matutulungan. Mamamatay akong hindi man lang namasdan. Amaningning ng bukang liwayway sa aking inambayan. Kayong makakakita, batiin ninyo siya at huwag kaligtaan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi. Hindi na magtatagal, malubhang ang aking sugat. 2 araw na akong di kumakain at natutulog. Makinig ka, marahil hindi na ako magain. Kunin mo ang maraming kahoy na nakabunton sa kabila ng batis at italsak mo rito. Crisostomo? Ngayong patay na si Crisostomo, mas pipiliin kong pumasok sa kumbento kaysa magpakasal